Sir, bakit? Ba't mo nag-walkout? Pinubulo na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. O, para makaboto yung mga yun na makukulong kung sino man yun. Para makaboto sila kung nakakulong man sila. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Yes. Common sense. Yes, sir. BS. Kung ano-ano mga rules pa. Sir, sir, paano po yun? Paano yun, sir? Paano yun, sir? Ano? Hindi na magkaroon ng boto. We just woke up. No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Niloloko tayo. Hindi Anong sila pwedeng magboto ngayon, sir. Niloloko Hindi tayo. sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir. Sir, hindi sila pwede magbotohan. Sir, paano ba yun? Violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Mali. Gusto yung botohan nila? Sir, saan kayo ngayon? Sir, paano yun? Hindi pwede magbotohan kasi wala silang quorum. Walang quorum. We have no quorum. Okay, sir. Bakit umabot sa ganito, sir? Good afternoon everyone. Ayan, so kahapon mga kaibigan ay kitang-kita natin kung paano nag-walk out ang miyembro ng minority black sa Senate. Okay, so ito kaya ay dahil sa sila ay nabubwisit o ito po ay isang strategy mga kaibigan. Ayan. So, ito po kasi mga kaibigan. Yung impeachment ni VP Sara Duterte, ang layunin talaga nila dyan ay hindi na po makalabang sa 2028 presidential race si VP Sara Duterte. At ang kasalukuyang miyembro po ng Senado ay very impartial. Ibig sabihin po, wala pong kinikilingan yung kasalukuyang liderato po sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, kapag nag-umpisa na po yung trial, after 10 days po yun kasi hinihintay po yung sagot ni VP Sara doon sa ipinadalang summon sa kanya ng Senate Impeachment Court. Okay? So, kapag nag-umpisa na po yung trial, mga kaibigan, makikita natin dito yung pagiging pantay, pagiging patas ng mga senator judge. Okay? And base doon sa bilang na kailangan para ma-impeach si VP Sara, 2/3 of all the members of the Senate, 2/3. And sa kasalukuyan, base doon sa bilang po natin, ay hindi po nila magagawang makompleto yung 2/3 vote. So ibig sabihin, at the end of the day, ang pinakang final decision dito ay maa-acquit si VP Sara Duterte. Okay? So, maa-acquit po si VP Sara Duterte. Kaya ang ginagawa ng mga dilawan o mga pinklawan na ito, ang ginagawa ng mga dilawan, ng mga pinklawan na ito ay matanggal, makulong ang mga senador na nakikita nilang papanig sa pagbasura sa impeachment. Sino-sino itong mga ito? Kinakasuhan po nila si Senator Marcoleta. Ayan, plunder. Ayan. Kakasuhan po nila yung iba pa pong mga senador. Ayan. So, siyempre, kasama na po dyan si Jinggoy Estrada. And so on, so forth. Okay? So, marami po sa mga miyembro ng majority bloc ay kinakasuhan po nila. Ang layunin, mga kaibigan, ay dapat makulong kaagad-agad, on the spot na makulong. Okay? Mabilis ang pagkakulong. So, kung mabilis ang pagkakulong, mga kaibigan, ibig sabihin sila ay mawawala sa Senado. Ibig sabihin, during the impeachment, hindi sila papapasukin, At hindi sila makakapasok kasi nakakulong sila. Okay? At dahil nakakulong sila,
ang mangyayari po niyan, ang botohan po ng election, 2/3 of all the members. Okay? So, 2/3 of all the members of the Senate. Kung sakaling dumating po doon sa time na magbobotohan na po for the impeachment result, no? Mananalo po siyempre ang majority black, no? Majority po. Mananalo po yung mga supporters ni VP Sara at mababasura po yung impeachment. Okay. Pero siyempre itong mga dilawan hindi titigil hangga't hindi mabubuwag ang grupo ng mga senador na papanig para ibasura. So ang ginawa nila at ang ginagawa nila, dapat makasuhan at makulong itong mga senador na ito. Okay? So kahapon mga kaibigan ay mayroong motion. Okay? Ano po itong motion na ito? Kung inyo natatandaan, noong nakaraang mga panahon sa Senado, ay pinapayagang makilahok sa mga botohan ang mga nakakulong. In fact, inirequest po nila na pwede pong bumoto sa Senado kahit nakakulong po si Senator Laila De Lima. 'Di ba? So, nirequest po nila yan na bumoto si Laila De Lima at makapag-join po sa mga pagdinig at mga kung anumang sesyon sa Senado via online teleconferencing. Okay, ni-request po nila. So, ang motion po ngayon, na talaga namang maingay dahil nga po si Senator Ronald Bato de la Rosa ay wala po sa Senado at siya po ngayon ay nasa isang lugar nagtatago dahil baka hulihin po siya ng mga operatiba ng NBI at iba pang mga arresting agency of the government. Okay. So dahil po wala si Senator Bato de la Rosa, ang motion po ay dapat payagan siyang dumalo at makilahok sa mga pagdinig na gagawin ng Senado. Lalo na siyempre doon sa botohan kung dapat nga bang ma-impeach o maibasura ang impeachment against VP Sara Duterte. Yan po yung motion. Pag-uusapan pa lamang. Okay? Pag-uusapan pa lamang, pagdedesisyonan pa lamang, i-discuss pa lamang kung papayagan ang teleconferencing. So, syempre, dahil takot na takot ang minority, ayan, nagdrama-drama itong si Erwin Tulfo, ayan. So, syempre, si Mig Subir, si Kiko Pangilinan, and so on so forth. Ayan, curtail daw ng kung ano-anong kineme. Diba? So, eto na, mga kaibigan. Nag-walk out po sila. Okay? Ang ibig pong sabihin ng walk out na yun, para hindi po matuloy yung motion na papayagan ba yung teleconferencing. Okay? Kasi kung matutuloy po yun, mananalo po yung majority black, ituloy ang teleconferencing. Matutuloy po talaga yun kasi panalo po ang majority. Marami po silang miyembro, 13 members. Pero, nag-walk out po sila. So, hindi po natuloy yung motion na yan. Hindi po napag-usapan yung motion na yan. So, anytime from today, and from yesterday, sila po ay nananalangin itong minority. Nananalangin, di ba, nag-walk out po sila kahapon. Mula po kahapon, nananalangin sila na sana anytime today, makulong na po yung 3. Di magiging 10 na lamang yung miyembro ng majority. So, kung magkaroon man kung maging 10 man yung miyembro ng majority, saka sila papasok, 11 sila. O, di ba? Kung sakali pong pag-usapan na nila kung iaalaw nga yung teleconferencing, wala na. Di ba? Wala na kasi wala na si Senator Bato de la Rosa. Tapos ikukulong din nila si Sir Marcoleta, si Attorney Marcoleta. Ikukulong din nila si Jinggoy Estrada. Di sa halip na 13, 10 na lang. Di ba? So, pag-uusapan nila ngayon yung allowed ba yung teleconferencing. Magkakaroon ng quorum. So, ang mangyayari niyan, dahil nabawasan na po kung sakali man, no,
na makulong na po at mawala na sa Senado yung 3, 10 na lang, at magkakaroon po ng quorum, yung Magic 11 na minority po yung mananalo sa quorum. So, hawak pa rin nila yung bit. Yun po yung gusto nilang mangyari. No? Hindi po yun yung drama-drama na ayoko ng ganito, hindi pwede yung ganito, yung karapatan namin, ayaw naming palitan yung ganito ganyan, hindi dapat yan, ganyan. Yun ay pakulo, no? Drama po yun para ma-delay po muna yung kanilang motion na i-allow yung teleconferencing. No, gawa-gawa muna ng issue para ma-delay yung teleconferencing. Alright? So, yun po, no? Sana ay maintindihan po ninyo at naintindihan ninyo yung aking paliwanag. So, yun lang and good afternoon.